Hello mga mi, kamusta? So, while nagkakakain, dadaldal na rin ako para hindi sayang yung oras. Para hindi boring yung lola ba. Ano daw yung kaibahan nung nasa Saudi ako saka dito? So, itong sasabihin ko sa inyo guys, based lang din to sa experience ko. Kasi magkakaiba-iba pa rin naman tayo na madadatnan after all pagka nag-Hong Kong kayo. So, nasa Hong Kong ako ngayon. Kaka 1 month ko kahapon. And naka pang 9th day off ko na ngayon. Kasi gano'n half day minsan yung day off ko, kaya nagiging 2 beses ako mag-day off sa isang linggo. Ang kaibahan talaga guys, una-una sa sahod. Yes, una-una sa sahod. Magkaiba talaga ang sahod. Yamak na mas malaki dito. Minimum dito guys, kung sa peso is 35,000. Ano pa yan guys, wala pa yan yung pag nag-overtime ka sa kanila ng Sunday, babayaran nila yon. Ang iba sumasahod dito ng 40 to 50,000. Depende yan guys sa ano talaga. May mga amo kasi nagalante. Yon. Doon pa lang ibang-iba na. Tapos every Sunday may day off, which is wala po yun sa Saudi. Wala po yun sa akin. Kasi wala naman akong day off doon. Hindi ko alam kung sa iba may mga day off sila. Depende siguro din sa amo. Ay, ano ba yan? Isama ka naman ay. Yan. Tapos ano pang kapagkakaiba? Dito, yung mga amo ko, sobrang napaka-detailed nila sa lahat ng bagay. Napakasimpleng bagay na ipapagawa nila sa iyo. Be sure na magawa mo siya step by step, in a proper way, ganun. Ako nung nasa Saudi ako, minsan kahit hindi step by step, basta magawa ko lahat yung kailangan kong gawin. Walang problema. So dito kailangan syempre nating mag-adjust at sundin yung kanilang gusto. Kasi tayo yung mga nangangailangan at nagpunta dito. Tapos ano pa, pagkakaiba. Sa Saudi, malaki doon ang mga bahay. Ako, malaki yung bahay ng amo ko, malaki-laki. Tapos may sarili akong kwarto. Dito, yung halos isang buong bahay dito sa Hong Kong, isang kwarto lang yan doon sa Middle East. Tapos dito, mostly wala masyado ditong privacy, like wala kang sariling kwarto, unlike doon sa yung sariling kwarto talaga na hindi sila papasok or ano. Sa Saudi may sarili akong kwarto, may sarili akong CR, mga cabinet, kasi malaki ang bahay. Pero dito kasi mostly yung iba talaga walang privacy doon. Yung iba nasa kusina sila natutulog. Yes, meron talagang ganun. Pero ako, luckily, may sarili akong kwarto at hindi ko katabi ang alaga ko. Kasi mostly pala dito, katabi nila ang kanilang mga alaga kapag natutulog sila. Pag nag-day off dito guys, marami kang makikitang Pinay. Yun. Marami kang makikitang mga makahalubilo mo. Tapos, sa Saudi, hindi ko naman naranasan yun. Yung pupunta ka, tapos malaya ka na makakapagpahinga sa ganito. Tapos, marami kang makaka-encounter na mga Pilipina. Parang feeling mo nasa Manila ka lang din. Pero siyempre nag-iingat-ingat din naman tayo kasi baguhan pa lang tayo. Hindi natin masyadong kabisado yung mga tao. Tapos, dito, kahit papano, parang may explore mo yung sarili mo dahil hahayaan ka ng mga amo mo, uutusan ka kanila na pumunta ng market, mag-isa, ganun, pasikot-sikot dito sa mga kali-kali. Ako, may mga employer ko, ganun sila sa akin. Gusto nila na mag-explore ako. Gusto nilang ikutin ko buong lugar namin para makabisado ko. Para kapag may iutos sila sa akin, alam ko kung saan ako pupunta. Tapos, sa Saudi, hindi ko yun naranasan. Kasi never naman ako nakalabas. Nakakalabas naman pagka kasama sila, pupunta ng mall. Pero dito sa Hong Kong, sasabihin lang nila sa akin yung lugar na pupuntahan ko. Like, punta ka sa market na ganito. At di ko yan alam guys, kailangan kong matuntun yan. Nilalakad ko lang yan. Dito lang din naman yung inuutos nila sa akin. Hindi ko naranasan yan sa buong pagsa-Saudi ko. Within almost 6 years ko sa Saudi, ni isang day off wala akong experience. Which is dito, isang buwan pa lang ako, naka 9th day off na. Yes. And, thank God naman ako kasi madiplomasya yung mga amo kahit paano. Talagang very detailed lang sila sa mga bagay-bagay na gusto nila ipagawa sa iyo. Marami. Yung sabot sa Masela naman, actually halos mostly naman sa mga amo, papa Middle East dito, maselan sila. Pero wala, igawain talaga natin yun.
karapatan din naman nila magsilan. Kaya nga sila kumuha ng katulong kasi para merong magsusunod sa kanila sa pagiging maselan nila. And yun, kaibahan dito, talagang pag day off mo, hindi ka, sa akin na, pag day off ko, sasabihin nila na, hindi mo kailangan gawin ito, ganyan. So, pwede ka nang mag day off, umalis, yan. Dito lang sa Saudi na, gustuhin mo magpahinga, hindi pa rin naman magawag pahinga kasi, kahit wala sila, pag nasa kwarto ka, mag-iinikot ka din naman. Tapos, ibang-iba talaga guys, ibang-iba. Yan, dito makakapag-ikot-ikot ka. Tapos, yun nga lang, kapag ka magastos ka dito sa day off mo, nga ka din. Unlike sa Saudi, na wala kang gagastusin. Never ako nakagastos dun kahit piso kasi sagot ng amo ko lahat. Tapos, sa mga personal needs ko din naman, tapos cargo nila ng mga amo ko. Pero dito, syempre, iba. Syempre, kailangan natin bumili ng sarili nating mga personal needs. Unless na lang kung yung mga amo nyo, napaka-generous talaga at ipoprovide lahat ng mga pangangailangan nyo. Ganon, yung kaibahan dito. Kaya sa Saudi, provide sa akin lahat eh. Hindi ko ripot yung amo ko. Hindi sa ko ripot. Yung nga lang doon, walang off, wala kang, tapos bihira ka makapag-cellphone. Ako, bihira lang, as in, makapag-cellphone na yung nandyan yung amo. Kasi, hindi ko nakasanayan doon. Unlike dito, kailangan, kaharap ko lagi yung cellphone ko. Kasi, anytime, gusto ni amo na mag-ano sa akin, mag-chat sa akin, kailangan kong ma-replyan ka agad. So, ganon yung kaibahan. Nagsa-cellphone lang ko lagi doon sa Saudi, pero patago din naman. Hindi yung obvious na pag nandyan sila, pag wala sila sa bahay, ganon. Yun ang kaibahan. Dito, parang Maynila lang, nakakasakay-sakay ka ng mga bus, ng mga train, anong gusto mo, punta ka ng mall. Dun sa Middle East, hindi mo magawa siya. Magkaiba talaga. Yun ang kaibahan, guys. Subo ako. So, sa mga nagbabalak mag-gongko, nasa sa inyo na yan, be, kung magpupurso kayo. Kasi yung iba natatakot sila sa termination. Which is, naiintindihan ko naman kayo, gawa ng, naramdaman ko din naman yan. Takot ako dati sa termination. Kasi laki ng yung gagastusin, tapos mateterminate ka, ganun. Pag ayaw ng amo sa'yo. Pero nung nandito na ako, wala, hindi naman. Niisip ko, back to Saudi, ganun. Back to kung saan. Daming country pag-applyan. Lakasan mo lang loob mo, wag mag-iisip ng negative. Yun, may kaibahan talaga. Dito may termination. Pag ayaw ng amo sa'yo, balik ka nila. So, ang problema doon, kung malaki yung ginastos mo, nakapangutang ka ng mga pang-processing fee mo, yun, medyo mahirap yun, tas wala ka ibang mapagkuhanan. May babayaran ka pa, sa terminate ka, ganun. May ano din naman, may ganun din naman sa Saudi or sa Middle East. May termination din naman. Pag ayaw ng amo sa'yo, ganun, sulit ka. Or kung ikaw, ayaw mo, punta ka sa agency mo, balik ka. Pero walang problema kasi wala ka namang ginagastos. Wala ka namang processing fee. Medical, sagot naman ng agency kapag ka Middle East. Medical, lahat. Tapos, like dito sa Hong Kong, nagastos mo siya talaga lahat. Shoulder mo lahat. Kahit piso. Yung sa Saudi, shoulder ng mga agency lahat. Kaya hindi masyadong alak kahit i-terminate ka doon. Pero mostly sa mga amo doon, gusto mo nang lumayas, ayaw ka pang palayasin. Ganun. Kasi syempre gastos nila. Sila nagbayad sa iyo. Ganun yun. Yung kaibahan. Maraming kaibahan, pero iilan lang yun sa mga kaibahan dito. Ano ko lang kasi bago ko pa lang talaga nare-realize yung mga kaibahan nila. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye mga mi.